At ipapakita ko sa inyo yung tambucho na nag-blue lahat. Oh, let's go! Hello! Ganda rin no? Bukod sa ice mocha ma'am, baka may alam ko ang masarap. Ano yung masarap natin dyan? Ice caramel. Ay! Dito yung may-ari. Hello! Akala ko wala ka. Thank you! Dito ako mag-start mag-vlog. Ito yung papasok dyan sa may imbakan ng basura yata yun, no? Basta, so napagkakamalang papasok sa amin ito. At ipapakita ko sa inyo yung tambucho na nag-blue lahat. Oh, nung last time na pinakulay natin to sa paraan ng pagpapainit ng motor, nag-purple yung halos tubo niya. Ngayon naman, dahil binomba natin siya sa last vlog nung inabot tayo ng gabi sa expressway, nag-blue lahat. Hindi ko lang maipakita doon sa last vlog na dahil madilim, no? Pero ngayon, grabe, di ba? So meron pang natitirang purple dito sa pagitan ng dalawang welding. So siguro katagalan magbo-blue din 'yan. Pero angas, di ba? Dito medyo nag-golden na siya, no? Pero may part na nagpo-purple na siya. Siguro katagalan yan, madadamay din siya dito. Since dito sa part na to ang pinakamainit talaga, kasi dito unang-unang lalabas yung exhaust eh. Sa malayo, mas agaw pansin siya dahil blue na talaga siya, no? Tapos, ito yung sinasabi ko, nung bago lang ito, kulay black to. Ngayon, nagkukulay brown na siya, no? So, katulad lang siya nung sa Z1000. Dahil sa init, kaya brown na siya ngayon, no? Ayun lang, ang taas ng rampa. Gusto nyo ba ng launch control? Konti lang tao dito eh. Mode up and select mode KLCM on or Kawasaki launch control. Yung M baka mode yun. Okay, let's go. Ko yung GoPro ko, ba't ayaw mag-on? Magsa-secondary sana ako. Hindi yata nalagyan ng battery. Ayan, hinugot ko tsaka ako sinaksak ulit yung battery. Ganyan minsan yung GoPro eh, naghahang. Ang malala, hindi pa ginagamit, naghang na. Aba, pagka nakapatay yung stoplight, mas wala traffic lang. Wala masyadong sasakyan ngayon kasi araw ng Labor Day nung bidlag ko to. Hindi ko nga alam kung aabot ng May 1 yung pag-upload natin. Mukhang hindi kasi may pupuntahan tayong coffee shop ngayon sa Pulilan, Bulacan eh. Since sa Pulilan lang, hindi na ako mag-expressway kasi medyo malapit-lapit at tsaka para hindi nakakainip habang nagbablog. Sarap yung maraming nang nakikitang ganyan eh. Na-explore mo pa yung lugar o din mo si Sen o dito yung branch niya. So na-discover ko tong coffee shop na to kasi nag-post ako sa Facebook kanina. Sabi ko baka merong alam yung mga followers ko na magandang coffee shop bandang Bulacan. Eh na-mention nila itong Brad's Cafe. Nung sinearch ko, maliit lang siya. Pero dahil malapit lang, try natin. Tsaka maraming nag-mention sa kanya eh. So kapag ang isang establishment maraming nag-mention, ibig sabihin maganda yung na-experience nila habang nagkakape sila. Hindi, at tsaka nakita ko kasi yung Brad's Cafe, meron pa siyang ibang mga tinitinda like food, drinks, ganon. Hindi pa kasi ako nag-almusal, so kagigising ko lang. Eh gusto kong mag-content kasi nga gusto kong ikwento yung nakaraang 3 days natin. Dahil na-mention ko sa last video, napupunta tayo sa Makina Motor Show at pagkatapos diretso tayo ng Roa City Capiz para sa Suzuki. So ayun na nga, pumunta ako ng Makina Motor Show araw ng Sabado. So dumating na lang ako doon mga 3 PM na. Sa totoo lang, hindi na dapat ako pupunta ng Makina kung wala lang nag-invite sa akin. Kasi yung mga nakikita ko doon, ulit-ulit na lang eh. Tsaka yung mga motorcycle na naka-display doon, pwede ko naman puntahan yun sa mga branches nila.
at makakapag-test ride pa tayo sa mismong araw na pagpasyal natin. In-invite ako ng Suzuki Motorcycle Philippines, Honda Motorcycle Philippines, TRC Racing Philippines at ang DC Monorack. So una kong pinuntahan yung Suzuki para makita yung mga bagong bikes nila. Hindi na ako umabot sa launching ng Honda kasi alas 12 daw, kaya sa Suzuki na ako dumiretso. Ayun, nakita ko yung bago nilang sport touring bike. Napaka sharp ng dating, parang sports bike na pinataas lang, you know? Then after nun, bandang 5 PM sa TRC Racing booth naman ako. Namigay sila ng mga giveaways, nagpa-games din sila. Yun naman ang kinagandaan sa makina, hindi nila inaalaw na sabay-sabay yung nagpapa-event sa mga booth para hindi magulo, hindi hati yung mga audience. Galing, yun ang maganda sa kanila. Mga first time kong pagpunta dyan, halo-halo eh, walang sinusunod na oras eh. So kung sino ang mas maingay na booth, doon pupunta yung mga tao. Kaya kudos sa organizer ng Makina Motor Show, naisip nila yan. Pagkatapos ko sa TRC Racing booth, dumiretso naman ako sa booth ng DC Monorack. Isa kasi yan sa sponsor natin. So nag-live sila doon, nagpapagames din sila. Siguro mga 30 minutes tumambay din ako doon. And then after kong magpakita sa mga sponsor natin, yun, nag-ikot-ikot na ako. May mga bago tayong bikes na nakita. Pero yun lang ang nakakalungkot eh, kahit nagagandaan kasi isang bagay dahil wala ka namang pambili, hindi ka 100% happy. Yeah, nakita mong maganda yung isang bagay, na-appreciate mo, pero may part sa puso mo malulungkot ka kasi hindi mo kayang bilhin eh. Bukod sa mga motor na naka-display doon, meron ding mga riding gears, helmets, motorcycle cares, and tools. Para sa akin, kung ano yung nandoon last year, ganun din naman ngayon. Talagang number one lang na mapapansin mo sa mga motorcycle brands, may mga bago lang silang mga bikes at sinasakto nila na doon i-launch. Kasi halos lahat ng pupunta doon ay interested sa pagmumotor. Yung mga products kasi doon related sa motorsiklo eh. Kaya nga marami din na mga manonood ng mga vloggers na pupunta doon kasi alam din nila na yung mga vlogger pupunta din doon dahil meron sila mga ini-endorse ang produkto. Parang meet and greet ba ang nangyari? Wala akong busina eh. Pagkatapos ko sa makina, siguro mga 8 PM yon, pumunta na ako sa Hotel 101 at doon na ako nagstay hanggang kinabukasan. Buti na lang doon sa Hotel 101 may malapit na Jollibee, so doon ako nag-dinner. At ito ang maganda sa Suzuki, no? Lahat sagot nila, yung hotel, yung pagkain, and syempre pati yung ticket natin para papunta ng Rojas City, Capiz. Welcome to Bulacan. Gumising ako ng 5:30 AM at umalis ako sa hotel ng 6 AM. Buti na lang malapit lang yung airport dun sa Hotel 101. At dala ko nga pala sa sasakyan is yung Montero. So pagdating ko sa Terminal 2, pinark ko siya sa parking area number 2 yun eh. Tapos yun, naglakad ako from parking hanggang sa departure area ng Terminal 2. At nagulat ako nung paboarding na nakasabay ko si Sir Johnny ng Suzuki. So na-late lang pala siya ng konti. Meron kasing event sa Subic nun. Nagparapol sila ng Bistrom, kaya nandun din si Sir Johnny, umabol na lang sa airport. Tapos yun, dumating ako ng 9:30 AM sa Rojas City. Ang flight pala doon sa PAL is once a day lang, puro umaga, dahil siguro hindi naman ganoon kadami yung mga nagta-travel papuntang Rojas City, kaya ganoon. Sabi niya bomba daw eh. Wala naman siya sinabing bombang mahina. Sa Rojas City pala, sagana sa seafood. First time ko lang mabusog sa crabs nang hindi kumakain ng kanin. Bumisita kasi kami doon sa malaking branch ng Suzuki. Tapos pinakain nila kami, puro mga seafood. Tapos yung paraan ng pagsaserve nila, nakabasag kaagad yung kamay niya, nakahati kaagad yung katawan ng crab dahil nga sa laki nun, no? Tapos yung laman pala nung arms ng crab, manamis-namis pala yun. Kasi dito kapag bumili ka ng crab, ang mahal, kaya hindi ako madalas nakakakain ng ganun. And syempre natatakot din tayo dahil baka atakin tayo pag sobrang nakain natin. Tapos kinabukasan, pumunta na kami sa Governor's Park ba yung tawag doon? Basta may Governors eh, na kung saan doon ginaganap yung live band,
yung street dancing. At since nag-announce naman tayo, kaya pupunta dun yung mga ibang followers natin. Buti na lang, nag-print kami ng maraming sticker at lahat naman nabigyan. Yung buti naman. Tapos may mga pag-giveaways package, mga t-shirt, pamaypay, balaklava, ganun. So para hindi sila magkagulo at mag-agawan sa sticker, ayan, nakapila po sila. Buti naman, ang babait nila. Sumali din ako sa motorcade, pero malapit lang, umikot lang sa town kasama yung mga scooter riders ng Suzuki. Maiba lang, buhat kanina hindi pa ako nag-on ng Google Maps. So dito sa pinasukan kong kanto, dito pala yung papunta dun sa Brad's Cafe. Tumabi lang ako dito kasi mainit. So wala namang gas station doon sa main road. And then nagpalit ako ng battery ng GoPro. Okay, so sinearch ko sa Facebook yung Brad's Cafe. Maliit lang siya na cafe, pero maliit o malaki, importante makakain tayo. Dadaan tayo sa H. Del Pilar. Hello sa mga tiga dito. At ako'y makikiraan lamang, makikipagkape lang sa init ng panahon. Well, hindi naman porket sinabing magkakape kaya mainit ka agad. Pwede naman magkape ng malamig, di ba? Grabe, 350 meters. Ang lapit. Sarap ng halo-halo, oh. Ayun, tuloy natin yung sa Suzuki. After ng event, yun, kain lang kami ng kain sa labas. Talagang yung mga sikat na kainan doon, yung mga putahe, tinikman namin. Pagkatapos, bumalik na kami ng hotel dahil ang flight ko pagbalik ng Manila is 6 AM. So, syempre, gigising ako ng 5 AM dyan. Sobrang aga. Aba, munisipyo na pala to. Wrong way yata ako. Bakit pasalubong yung mga motor? Medyo looban. Ang dami mga estudyante, oh. So yung Brad's Cafe. Ayun, may cafe doon. Ah, ito na yung Brad's Cafe, oh. Oh, sabi ko sa inyo, maliit lang pero at least tahimik, di ba? Hello. Ganda rin, eh, no? Ang linis, ang lamig pa. Nice. Diyan, no? Ganda. Brad's Cafe #1! So tamang-tama yung pinuntahan kong coffee shop. So sobrang tahimik ngayon. Saka na-solo natin yung cafe nila, no? So saya lang, ang lamig dito. Linis nung tindahan nila. Tapos mapapabili ka talaga kasi nakaka-relax dito. Kahit mainit sa labas. So ito yung mga coffee nila sa menu. Then may mga food din sila, sabi ko sa inyo eh. Meron din mga drinks na malamig. May pancakes, may pang breakfast pa sila, oh. May fries, chicken, beverages. Kahit mainit ang panahon, kape ang hanapin natin. Bukod sa ice mocha, ma'am, baka may alam ko ang masarap. Ano yung masarap natin dyan? Ice caramel macchiato. Ah, macchiato. O sige, ma'am, yun na lang, imbes na mocha. Kasi mas alam mo. Ito yung in-order ko. Yan yung coffee nila and yung fried chicken. Wow! May itlog pa palang kasama. Hindi ko nakita. Nice. Ay! Dito yung may-ari. Hello! Akala ko wala ka. Pumunta ako syempre, nag-edit kasi ako. Ah, ganun ba? Oo, sabi ko, nakita ka sa CCTV. Kalimutan na ako. Na-recommend lang, hindi ko talaga alam to. Oo, kaya nga sabi ko. Ay, upo ka. Alam ko talaga, di ka pupunta lang, bibiro ka lang. Ngayon ko lang din nalaman, vlogger ka rin pala. Nakita na tayo. Saan? Creators Award. Ah, Creators Award dun sa Manila. Oo. Ah, okay. Yung kay yung full para video. ibremba ko sa'yo na isa ka sa dahilan kung ba't ako nagbablog. Ah, ganun ba? 20 pa lang, pinanonood na kita. Kasalanan ko pa. Oo. Yung mga sinasabi mo na yan, yung mga naging inspirasyon ko. Ah, ganun. Oh, tingnan mo, may ako. Mayroon akong listahan. Ano ba topic ko dyan? About sa ano? Sa Pag-vlog din? Kung paano ka nagsimulang mag-vlog. Ah, okay. So, nakatulong naman ako, no? Oo naman. Nabigyan kita ng idea dyan? Oo, talaga. Balikan ko nga yung video na yan. Nakalimutan ko na yan eh. Ito. Oh, iba pa yung ziwang ko dyan, ano? Si Sir nga pala ang may-ari ng Brad's Cafe, si Sir Unico. Ano pangalan mo talaga, Sir? Ronald Gutierrez. Oh, okay. So, yung Brad's, kung hindi nyo natatanong guys, yun yung tawagan nila ng girlfriend niya. Oo. Speaking of girlfriend, nandito nga pala yung girlfriend. Ayan, si Pwede ba Brad. natin siya Nasa likod, ipakita? Hello, ma'am. Hello, ma'am. Alright. Bakit mo tinawag na Brad si Unico? Bakit nga ba? So, mahilig kami mag-ride. Okay. Nagmumotor kami, tigis aming motor. Nag-ride kami kung saan, mag-best friend kami. Kaya, kumbaga, para dati akala ko tomboy yan. Kaya Brad tawag ko. Kaya yun, hanggang sa natuluyan, hindi na namin nilalis yung tawagan namin na Brad's. Hanggang ngayon, kahit kami na, Brad's pa din tawagan namin. Nagtayo kami ng cafe kasi nga talagang mahilig kami magkape.
nagra-rides kami para magkape saka para pagmasdan yung magagandang lugar. So located po ang Brad's Cafe dito po sa Poblacion, Pulilan, Bulacan. Malapit lang po kami sa munisipyo ng Pulilan saka po sa simbahan po ng Pulilan. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Unico, isang vlogger din po. Ang content po natin is travel adventure, motorcycle adventure. So umiikot po tayo sa Pilipinas gamit ang motorsiklo para puntahan po yung magagandang lugar. Alright, maraming salamat Sir Unico. Yeah. At visit kayo dito sa Brad's Cafe. Alright. Maraming salamat po, Boss Reed. Wala sa plano pero ginabi na tayo. Napasarap yung kwentuhan namin eh. Thank you. Bye-bye. Thank you. Iba talaga kapag vlogger din yung nakakakwentuhan mo, no? Napapasarap yung kwentuhan kasi pareho kayo ng hilig, pareho kayo ng ginagawa at pareho pa kayo nagmomotor. So doon sa coffee shop na pinuntahan natin, hindi ko talaga alam na vlogger yung may-ari, na si Unico pala, no? So si Unico, ang sabi niya, na-inspire siya mag-vlog dahil sa atin. Nakakatuwa naman kasi kahit pa paano nakakapagbigay tayo ng inspirasyon, hindi man sa pag-vlog kundi sa buhay, na magpursigi, gawin ng nakakapagpasaya sa'yo. At si Unico pala ay mahilig sa travel vlogs. Since mag-expressway na tayo, tatanggalin ko muna yung shades ko, ibababa tong tinted lens. So tatabi muna ako dito, no? Subukan natin gamitin yung GTS V1 na may photochromic lens para kapag gabi, katulad ngayon, hindi na natin kailangang mag-shades, di ba? Buti nga naglabas ng photochromic lens yung Geely na alam naman natin, affordable, di ba? So, hindi natin kailangan bumili ng mga mamahaling helmet para maranasan natin yung photochromic lens na yan. Sa susunod na vlog nga, gawin ko na abutin din ng gabi, tapos lagyan ko ng GoPro yung sa may tambucho ko. Tingnan natin kung paano siya nagbabackfire kapag ka nagra-ride, kasi may putok siya kapag binibitaw yung throttle. Tingnan nyo. Oh, makikita ko ba siya? Yun, oh. Eto, medyo delikado tong ginawa nila, oh. Meron ng barrier dyan and then nag-extend hanggang dito, tapos concrete pa yung ginamit nila. Sana plastic na lang kasi walang masyadong ilaw yung barriers na yun eh. Doon sa post ko sa Facebook, halos mag-1,000 yung mga comments, no? Sa next time na maghahanap tayo, doon na rin ako magtitingin ng pwedeng puntahan. Ang dami nagsuggest eh. Right, so hanggang dito na lang muna, no? Pero bago yon, ang outro natin is launch control. Yun lang, maraming salamat. Huwag niyo kalimutang mag-comment, #GreatForSpeed lang. Ako nga pala, bago ko tapusin yung vlog, comment na lang kayo dito guys kung saan nyo gustong pumunta ako at ma-feature natin dito sa YouTube channel natin, okay? See you next vlog guys, bye bye. GreatForSpeed.